Auntie, paano kaya nagagawa ng mga nanay na tiisin ng mga anak nila, no? Alam mo mga nanay, mga tao lang din yan. Huwag mo naman silang ipako sa krus kung minsan meron silang pagkukulang o kahinaan. Yun nga palang nagtitinda ng rosas. Kumusta na? Nakalabas na ba ng ospital? Alam mo, kailangan mo na rin ng pahinga. Sa dami ng oras na ginugugol mo sa ospital, parang nakukuha mo na pati problema ng mga pasyente dun eh. Hindi lang sakit ang nakakahawa. Mag-ingat ka, pati problema. Si nanay kaya, auntie, ano? Nurse kaya siya. Paano niya nagagawang labanan na huwag maapektuhan ng mga pasyente niya? Aling kasing nga, pansin niyo ba si Sheila kasi hapon pa siya hindi umuwi? Kung wala. Baka nilayasan ka na rin dahil alam wala nang uuwian. Lahat naman ang ginawa ko para mapalaki kong maayos yung mga anak ko. Sa buhay kong to, mga anak ko lang ang kayamanan ko. Kayamanan ng anak. Ba't hinayaan mong magtrabaho sakali ang kayamanan mo? Ganon din kaya ang nararamdaman ni Sheila. Iba ho si Sheila. Iba ho siya. Mabait pong bata yun. Lagi niya ho akong tinutulungan. Nag-aalala na ho ako eh. Hindi ko alam kung saan sa harapin kailangan ho ako ng anak ko. Hayaan mo, may awa ang Diyos. Makikita rin natin siya. Tutulungan kita. Ulo kang bata ka! Nasaan ang mga kapatid mo? Nasaan ang mga kapatid mo? Saan mo dinala? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Saan mo sila dinala? Sabihin mo! Ewan ko! Baka lumayas na rin! Hindi naman nila makakayanan ang paghihirap natin gaya ng itay. Ito yung sinasabi mo, hindi nagliyas ang itay mo. Diyos ko naman, tanggapin mo naman, Nay. Ang hina mo naman. Iniwan tayo ng itay dahil hindi niya tayo kayang iahon sa hirap. Hindi totoo yan. Christopher, saan mo dinala yung mga kapatid mo? Sabihin mo sa akin, parang awa mo na. Bakit pa? Hindi niyo naman kami kayang buhayin. Siguro nga mas mabuting wala sila. Baka mas makaranas sila ng mabuting buhay. Kayo, bakit niyo pa kami pinanganak? Bakit niyo pa kami binuhay? Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin na makita kayong nahihirapan at nagugutom. Di bali lang ako ang mahirapan, wag lang kayo. Christopher! Oo, yung inanong apat na batang iniwan dito ni Christopher Makababat. Nasa foster parents sa mga bata. Wala kayong dalang katunayan na anak nga ninyo sila, kaya hindi namin sila maibibigay sa inyo. Pero ma'am, maniwala ho kayo. Ako ang ina ng mga bata. Malamang ho, bangag na naman sa droga yung panganay kong anak, kaya ginawa niyang iniwan dito yung mga kapatid niya eh. Nasunugan na rin ho kami noon, kaya yung mga magpapatunay na ako nga ang ina ng mga bata, eh, naging abo na ho. Maniwala ho kayo, malaking pagkakamali ho ang ginawa ni Christopher na pag-iwan dito sa mga kapatid niya. Ibinenta. Personal kong pera ang nailabas ko. Para lang sa kaligtasan ng mga anak mo. Natakot na kung saan lang niya dalhin yung mga bata. Kung may sapat na kang ebidensya na anak nga ninyo sila,
may bibigay namin sila sa inyo. Pero kung wala, pansamantala, dito muna sila sa amin para sa kanilang kaligtasan. Hi. Ako nga pala si Nurse Jane. Andito ka sa ospital. Aalagaan ka namin. Nay? Hanap mo yung nanay mo. Wala pa kasi siya eh. Hindi pa siya dumadalaw. Ano bang pangalan niya? Baka sakaling pwede natin siya ipahanap. Ikaw, ano pangalan mo? Sheila, kailangan mo magpagaling, ha? Kasi para pag magaling ka na, ililipat ka na namin ng kwarto. Mas matadalaw ka kasi ng nanay mo doon eh. Kasi kung may sakit nga siya, hindi siya pwedeng pumasok dito. Anong umiyak ka? Hahanapin namin nanay mo. Pala mo, kung makita mo yung nanay ng bata, ano? Mapapasagot mo si Nurse Jane, ha? Siguro dahil nakikita ko sa kanya si... Sino? Yung childhood sweetheart mo ulit. You can't handle anything. Okay, so leave the hospital to me. Tigil akin ka na dito. Hindi ka mapupunta sa Nurse Jane na yun. Pasensya na pero gagawin ko to kasi kung hindi ako magsasalita at mga sinong gagawa? Doc, makikita!